Ang pangatlong mata. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang batang lalaki na nagngangalang Elias. Tahimik at masipag si Elias. Ngunit may isang bagay na ikinaiiba niya sa lahat. Mayroon siyang pangatlong mata o third eye, hindi ito nakikita ng iba. Ngunit mula pagkabata, nagkaroon na siya ng kakayahang makita ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa mata ng ordinaryong tao. Mula pagkabata, nakikita ni Elias ang mga ligaw na espiritu, engkanto, at anino ng nakaraan. Madalas siyang nagkukulong sa kanilang bahay, natatakot sa mga nilalang na sumusunod sa kanya. Ang kanyang ina, si Aling Marta, isang matandang albularyo, ay siyang tanging nakakaunawa sa kanya. Anak, ang iyong mata ay isang biyaya, hindi lahat ay may kakayahang makita ang hindi nakikita. Paliwanag nito minsan. Ngunit para kay Elias, hindi iyon isang biyaya kundi isang sumpa. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga bulong sa kanyang paligid, mga panaghoy ng kaluluwa, mga halakhak ng engkanto, at mga babala mula sa hindi niya kilalang tinig. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kakahuyan, may isang itim na aninong lumitaw sa kanyang harapan. Iba ito sa lahat ng nilalang na nakita niya noon, napakalaki, may nag-aapoy na mata, at bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Lumayo ka sa amin, wala kang karapatang makita ang aming mundo, sigaw ng nilalang. Sa takot, napaatras si Elias, ngunit nang subukan niyang tumakbo, biglang nagbago ang paligid, nasa ibang lugar na siya. Isang lumang bayan na parang hinango mula sa nakaraan, ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, at ang mga tao ay nakadamit ng sinaunang kasuutan. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Elias. Ikaw ang hinirang, may misyon kang dapat gampanan. Naguguluhan man, nakinig si Elias, ayon sa matanda. Siya ang tagapagmana ng isang sinaunang lahi ng mga bantay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga espiritu. Ang kanyang pangatlong mata ay hindi isang sumpa kundi isang kasangkapan upang mapanatili ang balanse sa dalawang daigdig. Ngunit may isang problema, ang itim na anino ay isang nilalang na nais sirain ang balanse. Gusto nitong kontrolin ang daigdig ng tao at gawing lagusan ang baryo upang palayain ang mga nilalang ng dilim. Nang magbalik si Elias sa kanyang tunay na mundo, nakita niyang bumabalot na ang itim na anino sa kanilang baryo. Maraming tao ang nagkakasakit, nagkakaroon ng bangungot, at nawawala. Alam niyang siya lamang ang makapipigil dito. Gamit ang kaalamang iniwan ng matandang lalaki, hinarap ni Elias ang anino. Sa pamamagitan ng kanyang pangatlong mata, nakita niya ang tunay nitong anyo. Isang halimaw na nilikha mula sa takot at kasakiman ng tao. Alam niyang hindi lakas ang makapagtataboy dito kundi tapang at katotohanan. Humarap si Elias sa anino at isinatinig ang kanyang paninindigan. Wala kang kapangyarihan sa amin, hindi kami alipin ng takot. Sa kanyang tapang, unti-unting lumiwanag ang baryo, at ang anino ay naglaho, tinangay ng hangin, muling bumalik sa dati ang lahat. Ngunit alam ni Elias na hindi pa iyon ang huling pagsubok. Mula noon, tinanggap na ni Elias ang kanyang kapalaran. Ginamit niya ang kanyang pangatlong mata upang tulungan ang mga ligaw na kaluluwa, protektahan ang kanyang baryo, at panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. At sa bawat gabing tahimik, sa likod ng kanyang mga mata, alam niyang may mga matang nagmamasid sa kanya, mga nilalang na naghihintay ng kanyang tulong, at mga kalaban na nag-aabang ng kanyang pagkakamali. Ngunit hindi na siya natatakot, dahil alam niyang siya ang bantay sa pagitan ng liwanag at dilim. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.